Real Talk food review naman tayo dito sa Kabsat Restaurant located sa San Juan, La Union. Ang dami kasing recommendation, bakit ano ba ang meron sa Kabsat Bar at binabalik-balikan ng mga tao. Kaya tara, subukan natin ang Kabsat. Lunchtime na nung nag-check out kami dito sa Oreo, San Fernando City, La Union, formerly Sea Park. At we decided to drop by dito sa Kabsat para itry namin yung mga bagong dish if ever. So, mainit ngayon, umaaraw, and buti na lang naabutan namin ng ganito yung weather kasi may bagyo. So, nandito na tayo sa entrance ng Kabsat. Ang una mong mapapansin sa Kabsat ay yung architectural design nila. So, parang mukhang aesthetics talaga. Kaya ganito siguro yung ambience. Nakaka-attract talaga siya ng mga visitors. So, pagpasok natin, open air siya, overlooking sa West Philippine Sea or South China Sea. Tapos, ang spacious ng lugar na to, kaya ang pinakapambato talaga ng Kabsat ay yung area, the ambience. So, ganito yung itsura niya along the beachfront. So, no wonder marami ang gustong tumambay dito. Katulad dito, oh, ang ganda talaga ng surroundings mo. Tsaka pwede rin mag-sunbathing while nagla-lunch dito sa Kabsat. Pero, syempre, iitim ka, di ba? Eto nga pala yung menu ng Kabsat. So, marami kang makikita na varieties ng mga ulam, main courses, main dish, and i-zoom nyo na lang yung pricing. And then, dito naman yung mga different kinds of drinks kung gusto mong uminom ng ganyan. Simulan na natin ang Real Talk. So, ang unang victim natin ay itong pinakbet. Masarap siya pag titignan mo. Ang napansin ko is marami siyang meat, no? And dito, nung tinikman ko, eto na yung Real Talk. Medyo hindi masyadong nagisa. Matitigas pa rin yung mga veggies. So, may challenge kapag ngunguyain mo siya. Ayan. And then, dahil siguro mahilig ako sa squash, parang na-disappoint ako ng konti. Kasi as in, konti lang yung squash. So, maarte, no? Pero overall, siguro ang may-rate ko dito is 7 out of 10. Pero in fairness, no, okay naman yung presentation. Next victim ay etong Bicol Express. So, as you can see, maganda rin yung pagka-present niya. Evident din yung kanilang sili. So, made up of gata. So, marami siyang gata na na-serve, no? So, for me, nung tinikman ko to, naglalagablab talaga yung sili niya. And then, malambot siya. Hindi na ako na-challenge sa pagmumuya nito. And then, yung taste ng gata is talagang, alam mo yun, pumuputok talaga sa loob ng bibig mo. So, I can consider it as 9 over 10. Ito naman yung kanilang rice. So, kung hindi ako nagkakamali, Japonica, yung ginamit nila dito, hindi siya dry. O, di ba? Ito naman yung kanilang lengua. Same sila kaya lang lesser spicy siya. 8 over 10. After main course, ito na ang ating next victim, ang panghimagas na turon with ube ice cream. Malaman siya, maraming laman, okay yung tamis niya. So for me, 8 over 10 ang rating. Dito naman tayo sa ice cream waffle with chocolate na ice cream. For me, okay din yung taste niya, hindi siya masyadong matamis, so 8 over 10. Kung hindi ako nagkakamali, itong Clubhouse sandwich nila with potato chips and dip, 8 over 10 din. Perfect timing din ang pag-order ng shake na to kasi sobrang init sa San Juan kung alam nyo lang. Kaya i-rate ko to as 9 over 10. Hindi rin mawawala ang tubig para sa akin kasi tubig is life. So, syempre, i-rate natin ito as 10 over 10. Pagdating naman sa CR, I will rate obviously 8.5 over 10. Kasi malawak yung CR ng Kabsat. Hindi yung katulad ng mga ibang business na napakatipid nila sa space ng CR. Dito talaga malawak yung CR. So for me, comfortable ka na nga doon sa dining area, maka-comfort ka din dito sa kanilang CR. Para sa akin, mukhang marami pa akong gustong tikman dito sa Kabsat. So definitely,
babalikan ko tong restaurant na to. And kita nyo nga naman, napakaganda talaga ng kanilang ambience, yung architecture. Tapos ngayon napansin ko, ang dami nagbebenta ng mga ganito, no? Dati-dati kasi wala. So nagkalat sila pati sa mga ibang beach resort, which is hindi naman masama kasi souvenir and para na rin sa kanilang kabuhayan.